O mga kababayan, matapos pong kumpirmahin ni dating Pangulong Duterte na mayroong mga bali-balita nga daw mga kababayan na posible na nga siyang arestuhin pag uwi niya ng Pilipinas mga kababayan galing Hong Kong. At ewan lang natin mga kababayan kung galing ba ito ng ICC o eto ba yung kasong isinampa ni Torre mga kababayan. At ngayon, mga kababayan ha, tingnan nyo ang sitwasyon sa airport ng Davao City mga kababayan. Sandamakmak na pulis ang pinadala. Ano ba yan? Yan ba ang sasalubong kay dating Pangulong Digong pag uwi niya ng Davao City galing Hong Kong? Ewan lang natin kung anong plano ng mga pulis na yan mga kababayan. Gabing-gabi. Nandyan sa airport mga kababayan. Ito na ba ang sinasabi ni Tatay Digong? Isulod mismo sa Davao International Airport ng Orasa. Davao International Airport. Balita po yan ng local media mga kababayan ha. So, wala ka mga... Na-remember yun yung KOJC? The same people mga kababayan, may mga riot gear pa. At hindi po yan taga Davao daw mga kababayan, yung ilan. Sa tuang kapulisan. Bit ang ilaha. Tatay Digong na mismo ang nagsabi ay na posible daw siyang arestuhin mga kababayan ayon sa kanyang nabalitaan. Dahil desidido na ang mga bangag mga kababayan dahil nagkakaroon kasi ng traksyon etong pambato ng PDP laban dahil pasama-sama si PRRD sa mga rally. Gusto siguro nilang ipakulong muna si Digong mga kababayan habang nangangampanya para hindi siya makamagnet ng crowd sa kampanya mga kababayan. Ang mga bangag, Diyos minyo, animal. Basta ang dami niyan. Ang dami nito mga kababayan. Full battle gear ha. Merong mga armas dyan. At pakinggan natin ang sabi ni Digong ha. Patong ang kaso ko. Patong-patong ang kaso. Isinampa ni Torrimao mga kababayan, Torre. At the same time, mayroon din kaso sa ICC. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag-uwi. Hindi. Totoo. Kaya pala mga kababayan, maraming doon, mga pulis. Tapos ang sabi, baka ano lang ito. Parang simulation. Anong kabangagan iyan, ha? Yung sa ICC or something. Matagal. ICC or something. Ang yung or something mga kababayan, yung sinampang inciting to sedition ni Torre. Na sinabi niyang ipapagurgor daw niya ang 15 na senador. O baka lalabasan ng warrant of arrest mga kababayan pag uwi ni Tatay Digong sa sa Davao. Ay, kung hinahabol ng mga putang ina. Sa airport, nahabol ang jutang Ginemex. Subukan nyo lang nila mga kababayan. Magkakagulo talaga. Magkakagulo. Kasalanan ko. Anong kasalanan ni Tatay Digong? Isa sa mga umayo sa ating bansa mga kababayan, nagsakripisyo. Sabi pa nga niya bahala na siya ang mapunta ng impyerno. Basta tahimik lang ang buhay ng mga Pilipino. Tapos ngayon, ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para tingnan niyo mga kababayan, they are coming. At tapos ito ang isusukli ng bangag administration. Payapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, kakalampagin talaga natin mga kababayan ang gobyernong bangag ha. Kapag sa oras na aaresto ito si Tatay Digong, hindi tayo papayag mga kababayan. Huwag na kayong manahimik. Ewan ko kung ang tingin ng kawawa si Tatay Digong. Ang tanda natin Tatay Digong mga kababayan, ipapakulong nila ng wala man lang basihan. Talagang pilit na pilit ang kanilang kaso kay Digong mga kababayan. Salbahe, bangag, daw. O ganito na lang. Ganito na lang. Sabi ko, assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa bayan? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak? Para hindi magiging bangag. Ngayon mga kababayan, ang ganti ng mga bangag kay PRRD. Gusto siguro magiging bangag na lahat ng Pilipino. Ating bayan. Grabe mga viral videos na yan mga kababayan, kung bumabatak na,
sa publiko. Oh? Mga bangag mga kababayan, mga adik. Kaya ako man, Grabe. ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. No, hindi Hulihin namin tayo, tatanggapin. Ikulong tayo. Kaya lang, No. in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, paggawaan ninyo akong monumento Monumento. katabi ni Rizal. Oh. Si Rizal may hawak na libro eh. Grabing bangag mga kababayan. Ito ang isusukli niya na nakabalik sila sa pwesto dahil sa mga Duterte mga kababayan. Bangag! Bangag! Akin, Oh, nakaganyan daw ang kanyang mga kababayan. Monument. kay bakit? Tumahimik ba ang bayan natin kung Pilipinos, hold up dito, hold up. Oo nga. Wala nang ginawa ko ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Nandyan sa harap. Sino ba naman gusto? Ngayon, sabi, huwag saktan. Oh, wala daw nasaktan mga kriminal mga kababayan. Gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Anso, Patunayan sa korte. sino ba naman gusto maging security guard na ang kinuha ko law? But guro sa trabaho, saka alam mo sa gabi, dyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. Masasamang At tao. dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. 150. Bakla lang yung 150. Sino no? ba nakita ninyo maganda sa araw? Nakita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, patay ng basket, na mamalingge. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Nagpa-party. Mga anghel, Nightlife. gising na. Ang mga demonyong putang inatulog na. Oh, joke lang yan mga kababayan na. Oh, alam niyo naman si Tatay Digong. Icebreaker. Icebreaker ba? Seriously now. Oh, serious. No, our country is not yet that... Yan ang hindi kaya ni Bangag mga kababayan. Yung ganyang style ni Digong na pilit niyang ginagaya. well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong... Diyan ka na lang, Tatay Digong, baka hulihin ka ng mga bangag. May nang klase. Siguro, contribute lang tayo. Gawa natin third floor. Palakihan. Dahil ang daming hindi nakapasok mga For kababayan. exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Swerte! Swerte! Yan na. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Sila yung mga dalaga.
Joke na naman yan. Joke na naman. Oo. Mahirap kaya walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang... dito pa. Left and right. Nandiyan ba asawa ko? Patay ka mamaya. Malilitikan ka. Well, you know, ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Wala naman akong planong... Sinabi pa lang ng Hong Kong, baka nakipag-coordinate ang mga bangag mga kababayan na, sabihan nyo na huwag mag-discuss ng politics. No plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. Kasi kinastrike sila daw ng Hong Kong government mga kababayan pag mag-talk about politics. Not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for basta PDP laban mga kababayan. Ano talaga iboto natin ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. Maaasahan mo, dating Pangulong Duterte. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na mukhang inaabangan na si dating Pangulong Duterte sa airport ng tropa ni Ngagba? Post your comments below.